Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Bahan, mga doktrina para sa kalikasan. Bahala magbisaya siya, basta magtagalog ko. Okay, tawagan ko ulit. Hello bro. Oh, Nawala yung kausap ko. Nawala na parang bula. Iglesia ni Cristo to? Oh, Iglesia ni Cristo yon. Okay, rani mo nga magkuanta. Magsiringay ta, pero kamo mo tinagalog de. Kabalo man. Ako wala ko tinagalog, patagalog lang tani, wala mo sabtan tani. Sige bro, pwede ka magtanong ngayon bro, kahit ilang tanong gusto mo. Mayroong mga handang sumagot sa'yo. Okay. Anong reliyon ka bro? Anong reliyon? House of God. Ha? House of God. House of God. House of God. Ano yung House of God? Ano yung House of God? Saan tinatag yun? Mas Biblia na. Hindi, saan tinatag yung House of God na sinasabi mo? Yung kinaniban mo, saan tinatag yan? Sa panahon sa mga apostoles. Matagal na pala to. So, ibig sabihin, first century andito na ito. Tagna naman na sa Genesis. Sino yung pastor nyo nung ano bro? Nung taong 300 bro? Head pastor nyo bro? Sino? Si Kristo ang nagdubala na. Hindi. Third 300. Si Kristo kasi 33 AD umakyat na sa langit. At yung iglesia, iniwan niya kay Apostol Pedro. Sabi niya, Simon, pakanin mo ang aking mga tupa. Simula si Simon na yung nangalaga sa iglesia. Bajando. Yes, ba't nalakas ng echo mo? Ha? Nalakas ng echo mo. Ha? Hindi maklagi ko. Okay, sige. Tuloy. Sabi ko, jam mo. Jam mo. Kala ko jumong. Bro, sa amin kasi bro, sa amin turo bro, ano pangalan nito? Bro, Daniel. Ano nung tunay pangalan mo, bro? Daniel na siya, Daniel.
Daniel. Daniel Wahing. Daniel Waheng. Bro, Daniel, ganito yan, oh. Noong 33 AD kasi, bro, bago si Kristo umakyat sa langit, sinabi niya kay Pedro, Simon, iniibig mo ba ako? Sabi ni Simon, yes, Lord. O, pakanin mo mga tupa ko. Alagaan mong iglesia ko, kaya ikaw na bahala sa iglesia ko. Umakyat si Kristo, iniwan niyang iglesia sa pangangalaga ni Apostol Pedro. Kaya definitely sa taong 300, hindi si Kristo yung mismong personal na nangangalaga sa iglesia, kundi yung mga naging successor ni Apostol Pedro. Kung totoo na nasa 1st century na kayo, sino yung pastor nyo sa 300 AD? Imposible si Kristo yan. Umakyat na si Kristo eh. Dili. Sino bro? Sa man- Kasi meron kaming head pastor nung 300 AD bro. Wait na, tinan ko muna yung aming head pastor ha. Aming head pastor sa list of popes sa year 300 AD I see, wait lang. 300 AD. Ang aming pastor nun ay si Pope Marcellinus from 296 AD to 304. So, meron kaming head pastor noong 300 AD. Kayo, sinong head pastor nyo, bro? Kung talagang ando na kayo sa 1st century. Nagsubay ra mga sa Biblia bro, wala may gailag pastor. Ay! Oh, so wala. So, nasaan yung ano nyo? Nasaan yung ano nyo? Yung main ng church nyo noong 300 AD, bro? Kasi may church kayo eh. House of God. So, nasaan yung church nyo na House of God noong 300 AD, bro? Saan siya naka-locate? Namang gano. Ang sugagingon sa Biblia sa langit na gikan. Hindi. Si Kristo nagtayo ng iglesia sa lupa. Wala naman siyang tinayo na iglesia nagmula sa langit binaba sa lupa. Basta ka sa Genesis bro. Ha? Basta Genesis Kapitulo 20. Ay hindi. Versikulo. Bro, Genesis, hindi naman si Kristo nagtayo ng Genesis. House of God ang gingon nara. House of God. Hindi. Hindi yan ang tanong ko. Tanong ko ba? Si Kristo nagtatag ng iglesia sa lupa. Sabi ni Kristo, at sinabi ko sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. Nung si Kristo nagtayo ng iglesia, siya ay nasa lupa noon. Wala siya sa langit noon. Ang iglesia hindi nagmula sa langit binaba. Ang iglesia nasa lupa, doon siya tinayo. Kanang iglesia gingon ra sa Mateo Kapitulo 16. Dili man alitira nga building o simbahan. Wala namang sinabi na building ah. Wala akong sinasabi na building, bro. Ang sabi ko, ang iglesia. When you say iglesia, mga mananampalataya. Oh, Kanang House of God gingon diya. Mao na iyang iglesia House of God. hindi yan ang tanong. Oh, sige. So, yung iglesia ni Kristo, yung House of God, kailan tinatag to? Dili iglesia ni Manalo. Ako ko yung iglesia ni Manalo. Yung iglesia tatag ni Kristo ba, kailan tinatag to? Bakit nadama yung iglesia ni Manalo? Wala pa na sa panahon pa na ni Moises. Papasok daw si Brother Wendell. Papasok si Brother Wendell. So, bigyan ko muna ng link si Brother Wendell. Binigyan ko na sa Babyface. Binigyan mo si Babyface? Ewan ko kung nakita niya yung sa Babyface. Bro, John Ray, asa link di ko ma-open. Sige. Ako nagbigay, Ikaw na magbigay, bro. ako nagbigay kasi baka nadamay yung kay Jared. Oh. So, ang ibig sabihin, wala kang maituro na location nyo noong 300 AD, bro. Kasi alam ko yung location namin, nasa Roma. Kayo, saan yung location nyo noong 300 AD, bro? Dito man ang sugod sa Jerusalem. O sige. From Jerusalem, paano nakarating sa Pilipinas?
Nagbase ra man sa Biblia bro, wala kami Hindi. Yung iglesia kasi na sinasabi mo, dumaan yan ng maraming taon. Dumaan yan sa persecution, dumaan yan sa mission. Imposible namang wala kayong record sa history. Bro, naka-loudspeaker ka bro, ang sakit sa tenga eh. Naka-loudspeaker ka? Oh, napalad speaker. Ay, sakit sa tenga. Ano, may sakit sa tenga. Wag ka na lang mag-loudspeaker. Total, naka-record naman to. Ina mang speaker ng cellphone gyud. Hina speaker, cellphone. Yun pala. So, sige, ito na lang. So, ibig sabihin, hindi mo alam kung sino ang head pastor nyo sa 300 AD. Hindi mo rin alam kung saan ang location nyo. Hindi mo rin alam kung paano nakarating from Jerusalem to Pilipinas. Ito bro. Ito ha. Nung panahong ginawang isang libro, ang Biblia bro, anong ginawa nyo? Anong na-contribute nyo nung panahong yun? Nung ginawa bilang isang libro ang Biblia, from Genesis to Revelation, nung ginawa siya, anong na-contribute ng iglesia nyo? Kung talagang nandyan na kayo? Usa na po ng compile ng sa bagong tugon kaning kuha na sugad. Hindi ang tanong ko. Ang tanong ko is, ano na-contribute nyo? Anong ginawa nyo? Kayo ba naglagay ng chapter? Kayo ba naglagay ng verse? Kayo ba ang nag-translate? Kayo ba ang pumili ng 27 books? Kayo ba ano ginawa nyo ang panahong yun? Nag-compile gyud na ng sa Biblia gyud ang mga kuan, mga disipulo sa mga apostoles. Disipulo. Okay, so saan mo naman nabasa, saan yung ebidensya mo bro na ang mga disipulo ng mga apostol ang nag-compile ng Old and New Testament? Yan ako gisindra. Sige, may sinendo siya sa akin. So, tingnan yung sinenya. Tawasan na. Uy! Ano to? Anong libro to? Historic, biblical, Bible, comedy, translation. Sinong author nito bro? Sa kuha sa mula sa story ba? Sorry, sa makagi. Sinong author Isa na nito? sila. Hindi ang tanong ko. Isa- Tanong ko is, ano ang nai-contribute nyo? Kasi kung kayo ang tunay na iglesia, kayo ang dapat mag-produce ng Bible. Sabi mo, ang nag-compile yung mga disipulo ng mga apostol. Yon, sabi mo, yun ang nag-compile. Ngayon, kung kayo kasamahan nila, dapat alam mo kung ano yung kinumpile ninyo. Kasi ako, alam ko sino naglagay ng chapter sa amin eh. Si Cardinal Hugo de Santo Carro. Alam ko naman sino naglagay ng verses, si Cardinal Sanctes Paghinos. Oh, alam ko naman kung sino ang pumili ng 27 books para gawing New Testament. Alam ko naman kung kailan talaga siya nabuo bilang isang Biblia libro, 405 AD. Kailan siya tinranslate ito Latin, 405 AD. Alam ko yung namin, mga information kasi kami yung nag-compile. Pero tinututulan mo kasi, ibig sabihin, kayo ang nag-compile, kaya kayo ang true church. Pwede ba ipaliwanag paano nyo kinumpile ang Bible? Nadiri sa kuan. Kinang gisino sa Wala dito bro. Tinitingnan ko naman eh. Tingnan ko naman dito, wala eh. Kaya pakita ko pa sa lahat ng tao eh. Tingnan nyo ha, pakita ko sa inyo lahat ha. Yung sinenya sa akin ha, tingnan nyo ha. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan oh. Chronology of Bible Translation. Chronology of Bible Translation. About 600 to 900, the Masoretic text in Hebrew is developed by the Masoretes, a school of Jewish textual. 600 pa to bro. Eh, yung amin, 405 na compile na. Problematic tong referensya mo.
Duda ko, kayo lang gumawa nito eh. The Masoretic text used in the Jewish Bible has been an important reference in preparing translations into the other languages. 1382. Oh, asan yung 405 AD nito? Bro, mukha yatang hindi reliable source tong sinin mo sa akin ah. Budol ang datingan, budol. Budol to bro, budol. Bigyan mo ako ng ng reliable source. Budol tong binigay mo eh. Hindi mo ginabudol. Eh, wala naman sinasabi to. Sige, paano siya nabuo ng 405 AD? Nandito. Kasi, ang nakalagay dito kasi, Chronology of Bible Translation. Hindi, yung Bible ang gusto ko, hindi yung Bible Translation. Oh, may tumatawag. Ano ba ito tumatawag na ito? Wait lang ha. Teka. Bro, bigyan mo ko ng ano bro, yung talagang ano. Bigyan mo ko bro, bigyan mo ko. Lang ha, ano darating ang Panginoon daw. Pero daw nito na darating daw ang Panginoon no. At kung paano ang araw ni Noe, kaya narito ako ay tayo sa pintuan. Mukhang Eastern Lightning yata to. Eastern Lightning. Bro! Wala ka nang ibang ano dyan bro? Wala ka nang ibang tanong dyan bro? Kasi yung mga tanong mo kasi unreliable eh. Bro Daniel. Sige. Magtanong ka na lang bro, kahit ano yung tanong mo bro. Wag na muna lang kaming kontrahin kung wala kang sagot pag ikaw yung tinanong namin. Baka may gusto kang itanong dyan. Asa mabasa sa Biblia si Maria gitawag ang inahan sa Dios? Saan daw sa Biblia mababasa na si Santa Maria ay ina ng Diyos? Magandang tanong yan. Ito ay nasa ano bro? Nasa Lucas 1:42 to 43 bro. Sabi ganito. Kung yung tanong mo Ito. 41 tayo magsimula basa. Sabi ganito. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ito bro, Lucas 1:43. Kinsa may namulong niya? Si Elizabeth bro, sinabi niya dinalo siya ng ina ng kanyang Panginoon. Nabay gitudlo diya nga inahan sa Dios? Kaya nga, ina ng kanyang Panginoon. Yung Panginoon, Diyos naman yun eh. Specific nga ko ba? Gitawag nga inahan sa Dios. Maliban na lang kung kaya patunayan sa akin na ang Panginoon ay hindi Diyos. Hindi. Ano bro, kayang patunayan sa akin bro na ang Panginoon ay hindi Diyos? Diyos man ang gingo diya ang Ginoo. Hindi. Ang tanong ko ba, kaya bang patunayan sa akin na ang Panginoon ay hindi Diyos? Kasi nakalagay ito kasi Panginoon. Kaya kung unawain mo, kung talaga nag-aaral ka ng Biblia, yung Panginoon at Diyos, iisa lang yun eh. Kaya kung tutol ka rito, meron ka bang patunay na ang Panginoon ay hindi Diyos? Sa pagkatawhanon ni Kristo. Hindi, kasi synonym, bro. Ito kasi bro, synonym ito, ano? Ina ng aking Panginoon o ina ng aking Diyos, the same lang yon. Kasi yung Panginoon at Diyos, the same lang yon. Kaya yung ina ng aking Panginoon, ina ng aking Diyos, pareho lang yon. Pero kung tutol ka dito na itong Panginoon to ay Diyos, kayo ang patunayan na ang Panginoon ay hindi Diyos. Sakto mo na siya, pero wala nagtudlo nga si Maria inahan sa Dios. Sino tong ina ng kanyang Panginoon? Sino tong ina ng kanyang Diyos dito? Ato ta sa panahon ni Gabriel. Hindi. Ito bro.
Sabi, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Itong ina na, sinong Panginoon ito, bro? Si Kristo na. Si Kristo ba para sa iyo Diyos o hindi Diyos? Diyos. Diyos. Kung si Kristo ay Diyos, ibig sabihin si Kristo na Diyos may ina. Tama? Ha? Sabi dito, dinalaw siya ng ina ng kanyang Panginoon o ina ng kanyang Diyos. Kung si Kristo ang Diyos dito, eh, sabi, may ina ang kanyang Panginoon. O may ina ang, may ina ang kanyang Diyos. Sa ako amang bro, sa akong baroganan gyud para makasabot ka. Wala mong gusto pa ka nagyanak siya ni Maria. Hindi yan ang tanong, bro. Ang tanong, bro, itong Panginoon dito, sang-ayon ka, si Kristo ito. Tapos, Ganyan, si Kristo para na sa iyo, si Kristong Panginoon ay Diyos. Sang-ayon ka ba? Ayon sa verse na ito, ang Panginoon may ina. Yes or no? Na sa pagkatawhano na siya. Oh, so yung Panginoon na may ina, Diyos ba yun o hindi? Diyos. O yun. So, tanggap mo din dito sa talatang ito na yung Diyos pala may ina. Wala. Eh, ba, ano Hindi ko to? Ano, pinagloloko mo yata ako eh. Baka mo na bro sa Lucas. So, Lucas 1:43, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ayon sa talata, ang Panginoon may ina o walang ina? Oh, dili. Ato tapan sa gisulti ni Maria. Hindi. Eto tayo, bro. Tanong mo kasi saan mababasa na si Maria, ina ng Panginoon. Elizabeth man ko nambulong. Elizabeth mo nga nambulong niya bro. Oh, Dili mo si Maria. nang ito'y sabihin niya, puspos ba siya ng Espiritu Santo? Yes or no? Isa si Elizabeth, nang sabihin niya ito, siya ba ay puspos ng Espiritu Santo o hindi? Puspos eh. Oh, dahil siya ay puspos ng Espiritu Santo, totoong sinasabi niya o kasinungalingan? Tinod ba na? O, totoo. Nang sinabi niya, dinalo siya ng ina ng kanyang Panginoon. Totoo ba yun o hindi? Tinod. O, totoo. So, sino ang ina ng kanyang Panginoon? Hmm? Sino ang ina ng kanyang Panginoon? Si Kristo sa pagkatawhano na bro. Sino ang ina ng kanyang Panginoon? Si Maria. Ayun. Nung ipinanganak Bro, ni... maganda. Sabi niya, ayaw niya tanggapin kasi daw si Elizabeth daw ang nagsabi nito, hindi daw si oo. Maria. Ah. Yun ang argument niya. Ah. Na hindi yan ang ibig sabihin kasi ang nasabi niya si Elizabeth daw, hindi si Maria. Tama ba ako sa unawa sa yung objection? Oo. Dili si Maria namulong niya si Elizabeth. Si Elizabeth ang namulong, so hindi si Maria. Sige, basahin nga natin ang sinabi ni Inang Birhen Maria Brillando sa 38. Lucas 1:38. May Eto. tatanong ako sa kanya. Si Maria ang nagsabi niya ni. Eto, sumagot si Maria, ako'y Sino nagsabi? Sino nagsabi dyan, bro? Si Maria. Si Maria. Sige. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Tanong ko sa iyo, kapatid, si Maria nagsabi dito, itong sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Yung Panginoon dyan, Diyos yan, hindi Diyos. Dili. Kung ulipot si Maria, yung sa niya pagtudlo inanswer. Diyos, mo na kung pasabot. Dili, ang tanong bro, ang tanong dito, sinabi ni Inang Birhen Maria ito. Dito sa 38, sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Yung Panginoon na sinasabi niya dyan, deperado sa Diyos o hindi Diyos? Diyos na siya. Ang Panginoon dyan, si Inang Birhen Maria na nagsabi dyan na ang Panginoon ay Diyos. Para sa iyo, ang Panginoon ay Diyos. Ibalik mo sa 43 Brillando. Balik sa 43, sabi sa 43, ganito. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yung Panginoon ang pinapakilala. Yung Panginoon sa 43, Diyos o hindi Diyos? Diyos na siya. Yun. So ngayon, yung pagkasabi dyan na ina ng aking Panginoon, ina ng aking Diyos o hindi Diyos? Sa katawanan mga na bro, walay pasabot nga. Hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong kung pagkatawanon kasi isip mo lang yan na pagkatawanon. Walang sinabi niyan pagkatawanon. Malinaw ang tanong. Walang Ikaw na ang nagsabi na yung Panginoon Diyos yan. So tanong ko sa iyo, yung pagkasabing ina ng aking Panginoon o ina ng aking Diyos, Diyos yan o hindi Diyos? Wala po na ingon si Maria nga akong nga Diyos.
Ikaw na nagsabi kaganina, bro, yung Panginoon na sinasabi ni bro, Inang Beri Maria. bro, be ako'y honest. alipin ng Panginoon. Sabi ni Inang Beri Maria, yun sabi niya sa Tatay Otso, ako'y alipin ng Panginoon. Tinanong kita, yang Panginoon dyan, na sinabi ni Inang Beri Maria na siya'y alipin ng Panginoon, yung Panginoon na sinasabi dyan, Diyos o hindi Diyos? Sabi mo Diyos. Tapos tinanong kita dito, ina ng aking Panginoon, yung Panginoon dyan na sinasabi, kasi isang Panginoon lang naman ang sinasabi dyan, bro, hindi naman ibang Panginoon eh. Because there is only one Panginoon. Di ba, isa-isa lang ang Panginoon eh. There is only one Lord. 4:5 ng Ephesians. Ang tanong ko sa'yo, yung isang Panginoon, yung ina ng Panginoon, yung Panginoon dyan, Diyos o hindi Diyos? Another question. Diyos na siya. Diyos. So, yung ina ng Panginoon pala is ina ng Diyos, tama? Mali ang inyong pagsabot. Ay, hindi, wag mong pagmamali. kasi Wait ikaw lang, ang wait lang. sumagot. Wait lang ha. Ikaw ang sumagot Ikaw nun yung sumasagot bro eh. Balikan natin ha. Itong Panginoon dito, Diyos ba ito o hindi? Diyos na ginagay. Diyos. Sabi dito, ang Panginoon may ina. Tama? Mali? Oh, si Kristo na inahan sa Na nga. Tama ba na ang Panginoon ayon sa talata may ina? Yes or no? yes. Oh, kung ang Panginoon ay Diyos, tanggap mo ba na ang Diyos may ina? Hindi. Ay, ano ba naman to? Ano ba naman to? Ikaw ang nagsabi, ang Panginoon may ina, oh. Ano pa naman ang unawa mo, bro? Ikaw na ang sumasagot eh. Teksto, bro. Ay, be honest, bro. Huwag kang sinungaling dito, bro. Actually, kapatid, tinututulan mo ang iyong sagot. Mm. Sagot mo, tinututulan mo. Ano ka ba? Hindi. Sa pagkatawhan lagi ni Kristo doon na Oh, sige, sige, sige. Oh, sige. Saan mo nabasa, Sige. kapatid, saan mo nabasa na ang pagkaina niya ay pagkatao lang? Saan mo nabasa yan? Bigyan mo kami ng talata na sa kanyang pagkatao lang. Saan Sige. mo nabasa? Sige, sige. Bro, Bro, babasa nga si Maria. sige bro, ito bro. Sabi mo kasi tawhanon. So, itong Panginoon dito, ito ay tawhanon lang. So, hindi Diyos ang Panginoon kasi tawhanon lang. Diyos na siya sa pagkatawhan. So, tawhan niya. Usa, maka mura atas abante, maka mura magagikuan. Bro, Nalang pangutaan na bro ba? de. Nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Santa Maria, nandoon ba ang pagka-Diyos o wala? Gisimba gaya siya. O nandoon sa tiyan. Nung ipinanganak ni Santa Maria si Jesus, siya ba ay tao lang o nandoon ang pagka-Diyos niya? Hindi, nandoon ba sa nung pinanganak ni Santa Maria si Kristo, tao lang ba pinanganak niya o kasama ang pagka-Diyos doon sa loob? Pinaanak. Nandoon ba ang pagka-Diyos sa loob ng nandoon. So ang ipinanganak ni Maria, tao at Diyos, tama o hindi? Tao at Diyos. O yun, dahil tao at Diyos pinanganak niya, ano ang tawag mo sa tao na nagsilang ng Diyos? Bro? Ano ang tawag mo sa tao na nagsilang ng Diyos? Tao nagsilang ng Diyos? Oh. Dapat mabasa. Bro, ikaw ba, ang daming nanonood sa'yo, nagsisinungaling ka, naka-live tayo ngayon. Huwag kang magsinungaling, naka-live tayo ngayon. Hindi porket wala kang muka, magsisinungaling ka na lang. Ikaw ang nagsabi ng pinanganak ni Santa Maria si Kristo nandoon ang pagka-Diyos, tama? Oh, nang pinanganak niya si Kristo, Diyos at tao o tao lang ang pinanganak niya? Diyos. Diyos. Nung pinanganak niya ang Diyos na si Kristo, anong tawag sa kanya? Bro? Nung pinanganak niya ang Diyos na si Kristo, anong tawag sa kanya? Ginoo. Ang tawag kay Maria, Panginoon? Saan mo nabasa na si Santa Maria ay Panginoon? Dili si Kristo ang
ang tanong ko sa iyo ganito. Alam mo bro, yung mga viewers, napipi ko na sa mga viewers bro kasi hindi ka matino kausap. Wag mong hintayin mawalan ako ng gana sa'yo. Pag ako nawalan ng gana sa'yo, hindi kita papansinin na. Kaya, dahil ito Saan niya nakita? Oy, Oo. kapatid, saan mo nabasa na yung Panginoon hindi Diyos? Inaamin niya bro John rin na ang Panginoon ay Diyos. Inaamin niya na yung pinanganak ni Santa Maria si Cristo, Diyos at tao. So ngayon, dahil aminado siyang Diyos si Cristo na ipanganak ni Maria, ano ang tawag mo kay Maria na nanganak ng Diyos? Correct. Bro Daniel, sagot naman, ano ang tawag mo kay Maria na nanganak ng Diyos? Tao, si Maria. Ano ang tawag mo sa kanya? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Hindi mo siya inan sa Diyos kay Hindi, ikaw ang nagsabi nung ipanganak si Kristo, Diyos at tao. Ikaw ang nagsabi nun. Nang ipinanganak siya ni Santa Maria, Diyos siya at tao. Kung Diyos si Kristo nang ipanganak ni Santa Maria, ano ang tawag mo sa kanya? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? ano, may mabasa bro, ang inan sa Diyos. Hindi ko tinatanong kung may nabasa o wala. Bro, Wala. hindi ko tinatanong kung may nabasa o wala. Ang tanong ko, gumamit ka naman ng common sense. Wala ka bang common sense? May common sense ka bro o wala? Naman. Oh, meron ka palang common sense eh. Ating gamitin yung common sense mo na yan kung meron ka. Okay? Diyan, baka puro common, walang sense. Oh, yun na nga. Ating gamitin yung common sense mo kung talagang may common sense ka. Ikaw ang nagsabi ng pinanganak ni Santa Maria si Cristo, Diyos siya at tao. Tama? Oh. Dahil pinanganak ni Santa Maria si Cristo na Diyos, ang tanong, ano ang tawag kay Maria na nanganak ng Diyos? Ina ng Diyos o ina ng hindi Diyos? Hindi lang ko bagang ba pero ano ba? Wala. Kaya ganito, Bro, Brother John, ako naman ang magtanong sa kanya, Brother John, do. useless Brother John Ray kasi alam niya ang sagot. Ayaw niya lang sagutin Oo, kasi umiiwas lang. para ipakita na hindi daw siya naiipit, pero damo nang umiiwas siya, ipit siya doon. Kaya nga umiiwas eh. Ang aral nila Brother John, do, nakapako sa napako sa pako ba? Yan na nga, ang problema sa kanya, Kawawa. gusto niyang iparamdam na hindi siya naiipit, pero ipit na ipit siya. Kasi the more na umiiwas, naiipit nga. Paano ka ba iiwas kung hindi ka Siya naiipit? lang ang sumasagot eh, ano yung Panginoon? Sabi niya Diyos. Tapos Oo. pag sinabi, ano ba ibig sabihin ng ina ng Panginoon? Ina ng Diyos? Hindi daw. Paano yung nga? Ikaw lang nasabi niya yung Panginoon Diyos eh. Pinin na akong pangutan. Bro, Siya ang kumukunta sa sarili niyang sagot eh. ako bro, Anong kulto ka bro? Ha? Di mo ko kulto bro? ay, gaulto, bitaw na. Alam mo bro, ganito yan bro. Kami sa programang ito bro, kasi ikaw yung unang nag-chat sa akin eh. Kami sa programang ito, kaya napakaraming nanonood sa amin kasi honest kami pagdating sa pananampalataya at pagtuturo. Correct. Kaya kapag hindi ka honest dyan, mas mabuti pang patayin ko na lang itong call dahil para kami naging kapag kausap nito sa dulong-dulungan. Naalam ko basa ko nga Biblia teksto, umutan ako. Sige, sige. anong talata yon? Kung ginahan pa si Maria sa Diyos, mo ningingon Maria. Dire sa Lucas kapitulo 45 hanto sa 40. Ano yan? Kapitulo? Kapitulo? Lucas kapitulo Yung magnificat na babasahin niya yung magnificat. Ano yan? Lucas 1? 45 Lucas ko 1 kapitulo. 45, 48. Oh, Sige. 47 dai. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Tapos, ang tanong mo rito, Kung inaan pa si Maria sa Diyos, nganong gitawag man niya ug manuluas ang Diyos. Oh, bro, sa talata, sino yung tagapagligtas niya? Diyos, hindi.
Si, Sino Yung taga... tagapagligtas niya, sino Diyos, taga- hindi ayon sa talata na ginagamit mo. Oh, oh, Diyos. yung Diyos. Itong Diyos na tagapagligtas niya, ito ba yung pinanganak niya o hindi? Mo nang gipanganak niya. Oh, dahil yan ang pinanganak niya. Ano siya? Ina siya ng Diyos o hindi? Sunog. Dili akong buhok pasabot sa bro. Ay! Sunog ka na naman eh. Sunog ka na naman eh. Oh, ulitin natin ha. Tinanggap mo na ang kanyang tagapagligtas dito ay ang Diyos niya. Tama. Itong Diyos na ba niya, tagapagligtas niya, ito ba yung pinanganak niya? Sabi mo, oo. Ngayon, dahil itong Diyos na tagapagligtas niya, ang siyang pinanganak niya, ano siya? Ina ba siya ng Diyos niya na tagapagligtas niya? O hindi? Wala di mo kasabutan. Ay, hindi. Sagutin mo. Naiipit ka eh. Sagutin mo, bro. The more na umiiwas ka, bro, the more nakikita, naipit ka. Kaya mas mabuti pang sumagot ka na lang ng diretsyo para hindi ako maano sa iyo at hindi ko patayin yung call. Nakakatawa siya, Virgando, kasi Yes. gumagamit siya ng talata na hindi niya inuunawa. Napakalino dun sa binabasa niya eh. Puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking tagapagligtas. Oh. Sino ba yung tagapagligtas na? Di ba yun yung Diyos na sinasabi niya na ipinanganak niya? Ikaw na nga rin nagsabi. Oh, pinanganak niya eh. Oh. Dahil Yung pinanganak niya, Diyos na tagapagligtas. Kaya siya, ina ng Diyos na tagapagligtas. Ano ka ba? Ano to? Wala nga common sense, bro, Junre. May common, walang kasinsense. Ito ha. Isa ba namulon dara ba? Sige. Ulit tayo. Kahit sino pa ang nagsabi diyan, isa lang ang punto. Ang kanyang ipinanganak ay Diyos na tagapagligtas. Kaya Yes. siya ay ina ng Diyos na tagapagligtas. Kahit sino pa ang nagsabi, kahit ikaw pa ang magsabi niyan, hindi mo mababago na ang ipinanganak niya, Diyos na tagapagligtas. Kaya si Inang Birheng Maria ay ina ng Diyos na tagapagligtas. Period. Ulit. At mas maganda to, bro, Junre, kasi matutulog siya mamaya, nagulong-gulong isip nito. Ito ha, ulitin natin ha. Ano ang tawag mo sa tao na nanganganak? Ina. Tao. Hindi, anong tawag mo sa tao na nanganganak? Nanay. Oh, nanganak tao. Ano ba naman to? Very cool. Ano naman? Ano ang tawag mo sa tao? Therefore, wag ka sasagot sa akin ng tao. Tao nang ang tanong eh. Tao na nga yung tanong ko eh. Ano ang tawag mo sa Tao nanganak. ano ang tawag mo sa tao na nanganganak? Anong tawag mo doon? Nagdalang tao. Nanganganak na nga eh. Iba yung nagdadalang tao, bro. Nagdadalang tao, buntis ang tawag doon. Nanganak na nga eh. Nanganak na nga eh. Ano ba, ito? Yung babae, dalaga pa siya, nabuntis siya. Nanganak siya. Nung nanganak siya, ina ba siya o hindi? Ina. O yun. So, sang-ayon ka na ang tawag sa taong nanganak ay ina. Yes or no? Ina. Tanggap mo ba na ang tawag sa taong nanganak ay ina? Mm. O yun. Dahil ina ang tawag sa taong nanganak, ano ang tawag mo kung ang ipinanganak niya ay Diyos? Pag ito bagla, pag iulat nga ba? Ikaw ba, style mo, alata yung style mo, pag naiipit ka, ipinauulit mo yung tanong. Ayun na sumagot. Oh, pag naiipit ka, yung tanong ipinauulit mo, kunwari hindi narinig. Kana may pangutanan ninyo mga tao pagkatawhanon. Sige. Nung pinanganak ni Santa Maria si Cristo, tao lang ba siya o hindi siya Diyos? Sumul ang basa tao nga Diyos. Oh, edi Diyos nga na siya pinanganak. Andiyan naman pala eh. Oh, Diyos siya pinanganak. Dahil Diyos siya nang ipinanganak ni Maria, si Maria ba ay ina ng Diyos o hindi siya ina ng Diyos? Hindi ina ng Diyos. Kung hindi siya ina ng Diyos, bakit Diyos pinanganak niya? Sa pag-anak ni Birhen si Maria pag-anak ni Kristo. Hindi ko tinatanong kung birhen ba o hindi. Ang tanong ko sa iyo, nung pinanganak ni Maria si Kristo, sang-ayon ka Diyos siya, hindi tao lang. Diyos siya ha.
Dahil Diyos siya nung Ito, pinanganak, Brother Jando. siya ba ay ina ng Diyos o hindi? Sige, Brother Jando, simplihan natin, Brother Jando. Bro, sangayon ka ba? Bro, sangayon ka ba na yung ina, yung nanay, mayroon siyang isang anak, na yung anak niya naging isang professional, naging kapitan. So yung nanay, dahil anak niya yung kapitan, tatawagin niya siya na ina ng kapitan. Tama, mali? Tama. Okay. Ayun, tinanggap mo ha? Yung nanay, may isang nanay pa, naging nanay siya kasi nanganak siya. Yung anak niya naging inihero, engineer. So, kaya tinawag siya na ina ng engineer. Tama, mali? Tama. Ayun, tama. So, hindi necessary, bro. Hindi necessary na yung nanay kinakailangang kapitan din or engineer. No, hindi necessary na siya kapitan at engineer din para tawagin siyang ina ng engineer. No, regardless na wala siyang pinag-aralan, as long as ang kanyang anak ay naging engineer man o naging kapitan, tatawagin siya na ina ng engineer or ina ng kapitan. Tama? Tama. So, in same manner, kung ang isang nanay, ang kanyang anak ay Diyos, tatawagin siyang ina ng Diyos kahit hindi siya Diyos. Tama? Tama. Yun naman siya, tama na. Salamat. Ayun, hindi niya napansin yun, bro. Naipit siya doon. Umamin, ina ng Diyos nga. Okay na yun, Next question. Oh. Inamin na niya, hindi na natin palalawin. Next question. Inamin na eh. O sige, next question ulit. Doon na lang ko sa kapangutan ang matubag nyo eh. Hindi bro, Next question. Umamin ka na eh. hindi na kailangan kung magkatoliko pa hindi kasi based na observe ko sa iyo is alam mo naman ang tamang sagot eh. Pero ayaw mo lang ipakita sa nanonood ngayon na naiipit ka pero ipit ka talaga. Kaya no need na. Diyan ka na lang sa next relihiyon question mo. Magtanong ka na lang. Next question. Oo. Magtanong ka na lang, hindi na kita papabalikin sa Katoliko, magtanong ka na lang. Kasi mahirap gisingin yung taong tulog-tulugan. Sige. Alam mo ha? Mahirap gisingin yung taong tulog-tulugan. Lisod po kawon ang taong katulog-tulog ra. Si Kristo ba inan ba ni Maria sa pagkaunod og dugo? Ha? Si Kristo ba ay? Si Kristo ba? Inahan ni Maria, si Maria, si Kristo, inahan ba ni Maria nga gikan sa pagka-biological mother? Si Kristo, inahan ba ni Maria? Si Kristo ay ina ba ni Maria sa pagka-biological mother? Medyo, ayusin mo nga. Biological mother naman niya talaga si Birhing Maria. Bakit mo pa inatanong na siya ay talagang biological mother niya yun. Kasi, nung si Kristo nasa sinapupunan ni Mama Mary, natural may puso din yun na nakadugtong kay Mama Mary. Tanong na to. May puso din yun na nakadugtong. Point niya, biological na Diyos, siguro ang tanong niya ba kung ina ba sa pagka-Diyos ni Kristo? Hindi nga. Kaya nga tanong ko sa iyo kaganina, bro, na sinang-ayunan mo nga yung tanong ko na hindi necessary na maging Diyos ang isang nanay para tawagin siya ay ina ng samuan o something. Umuo ka na, hindi na kinakailangan na tawagin siyang ina ng Diyos kung hindi siya Diyos kasi enough na yung kaniyang anak ay mayroong ganong titulo. Titulo ng anak niya is kapitan. Kaya tawagin siya ina ng kapitan kahit hindi siya kapitan. Titulo ng anak niya ay engineer. Kaya tinawag siya ina ng engineer kahit hindi siya engineer. Titulo ng anak niya is Diyos. Kaya tinawag siya na ina ng Diyos kahit hindi siya Diyos. Umuo ka na eh. Ano ba yung biological ang pinagsasasabi mo? Pasabot mo na ko bro kanang gikan sa kumagi gianak gikan sa egg cell sperm cell mo na bro. Ay hindi yan, hindi ganyan. Ano ba naman kabubuhan na yan? Hindi ganyan yan, bro. Hindi ganyan na, bro. Masyado alam naman natin ang tunay na turo ng Kristiyano. Si Kristo'y pinanganak na walang sexual intercourse na nangyari kay Mary at kay Joseph. Bakit napunta sa sperm cell? Sato pa diyan bro. Dili gikan si Kristo Maria. Galing kay Santa Maria. Hebreo 2:14. Basahin ko ha. Basahin ko ha. Ang kanyang laman at dugo galing kay Birhing Maria. Hebreo 2:14. Ito sinasabi.
dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Atong binisayon para masabtan niya kay luoy po kayo. No? Ingon dire busa sangli kay ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo sa maong pagkaagi siya usab miambit niini. Tanong, saan siya miambit og unod ug dugo? Kay Maria. Oh. Ayan. Tatanong ka pa. Ikaw na mismo sumagot. Ikaw na mismo sumagot. Kay Maria. Kay Maria siya galing. Gamit sa tugot ulo aron mo tay giyan gamit sa cross. Bro, ikaw na ang nagsabi na yung kanyang laman at dugo galing kay Santa Maria, okay na yun. Wag ka nang ano diyan, duling-dulingan kasi yun na inamin mo na eh. Ang kanyang laman at dugo, bro, galing sa inang Bering Maria, pero ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagka-Diyos galing sa kanyang ama. Ada na. Isunod pangutana. Yung ibang Asa, topic ano? naman, bro, kasi umuo ka na kaganina. Bro, Ibang question. hindi na kami pulit-ulit kasi ang style mo kasi kunwari. Basahin nga natin yung 6.1, ano Berjando, ano ang sabi ni San Pablo sa 6.1.2. Ano yan? Hebreo 6.1.2, sabi ni San Pablo hanggang 3. Hebreo 6:1-2. 1.2, hanggang 3, huwag tayo paulit-ulit. Ito sabi sa 6:1 hanggang 3, ganito ang sinasabi. At Tagalogin. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muli paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabulungan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at yan ang gawin natin kung kaluluobin ng Diyos. Bro, magpatuloy na tayo, bro, huwag tayo paulit-ulit. Ang mahalaga dito, ito paano napapaamin naman natin siya kahit di niya matanggap na umaamin siya. Ano? Hirit ka pa? Go! Ibang tanong naman, ibang tanong. Ibang tanong. Sunod pangutana. Sige. Asa na mabasa mismo si Kristo miyangko nga iyang ina si Maria. Oh, ito. Ito, maganda. Yun, yung ano. Ito, basahin ko ha. Oh. John chapter 2 verse 4, Contemporary English Version. Ang sabi ni Jesus Christ ganito. Jesus replied, Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do. Ayan bro, sinagot na. Next question. Unsa nga version ng Biblia bro? Ayan. Hindi ko na problema yun. Hindi ko na problema yun. Kung hanggang King James version lang yung alam mo, hindi ko na problema yun. Sige, tuloy. Next question. May version ako ng Biblia. Sige. Si Maria ba walay sala? Ay, walang kasalanan si Mama Mary. Wala siyang Ibigay mo. Kung meron siyang ginawang kasalanan, sabihin mo kung anong ginawa niyang kasalanan. Yung abot pa sa barawa, si Maria ba wala bay sala? Wala nga. Maliban na lang kung maibigay mo kung anong salang ginawa niya. Wala yung basa pero Di wala. Wag mo nang paratangan, bro. Bro, wag mo nang paratangan. Magkakasala ka pa pag pinaratangan mo yan. Kasi sabi kasi sa... Basahin natin ang Barjando. Basahin natin ang unang Pedro 1:19. Unang Pedro 1:19. Sabi ganito sa atin basahin sa Tagalog. Sabi, kundi sa mamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Dugo ni Kristo. Sangayon ka dyan, bro, na ang dugo ni Kristo ay walang dungis at kapintasan? Walang dungis at kapintasan. Sangayon ka? dugo ni Kristo Sangayon ka? maging dugo ni Maria. Saan siya kumuha ng dugo? Si Kristo dunay ka waling dugo, wa man dugo. Saan siya? Bro, ang sabi ni Kristo, bro, ang Diyos Espiritu, walang laman at dugo. Sangayon ka doon? Dili. Ha? Walay dugo.
Eh, yung sinabi ba ni Kristo ba? Correct. Ang Diyos ay espiritu, walang laman at dugo. Sangayon ka ba doon? Wala gani, wala. O wala. Dahil si Kristo ay nagkaroon ng dugo. Saan siya kumuha ng dugo? Oh, may ambit siyang dugo ni Maria. O yun, eh. O yan, eh. Umamin na raw. Again. Umamin na naman ulit. O, next question. Hindi, ulit dyan do. Yung ano, yung sahog, yung walang malinis na nagmula sa marumi, ipakita mo. Yung tanong sa, natin kanya yun ay nasa Job 4.14 naman. 4:14 yan. Itanong Job natin yan. 4.14 sabi ganito. Sumangayon siya na ang dugo sa Panginoong Kristo ay walang dungis at yung kanyang dugo ay walang dungis. So ibig sabihin walang kasalanan. So ito ang Ito. tanong namin sa iyo bro sa 4:14 ng Job. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Sa ano mo basahin mo? Magandang balita Biblia, magandang pagkasalin. Sige, magandang balita Biblia. Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Sagot. Yan. Sagutin mo kapatid. Mayroon bang malinis na nagmumula sa taong marumi at masama? Meron o wala? Saan sa bro? Ayun, bingi, sabayan yan. mo yan. Ayan, yan ang style niya, Brother John Ray, kapag naiipit siya, bingi-bingihan effect. Ulitin natin tanong ha. Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Anong sagot mo? Wala. O yun, wala. Dahil ang dugo ni Kristo na galing sa nanay niya, dalisay, malinis, si Mary ba masama? Wala mo ko ingong nga masama bro. Oh, yan. Ito, malinis Oh. Malinis ng Biring Maria. Umamin na ulit. Oh, next question. Kung walay Nagkatawa sala si pala tong Maria ganito. bro. Bakako din Biblia bro. Ha? Kung walay sala si Maria, bakako din ang Biblia. Ay, hindi baka Hindi ako ng Biblia. Ingani bro. Actually, si Job nga perfect eh. Oh, bro, Perfect, kung bro. sabihin mo Bro, may kasalanan si Nang Biring Maria, ano kasalanan ni Nang Biring Maria? Nagkaanak mga siyang upat ka lalaki. Sino? Sinong anak niya ng upat ka lalaki? Sino? Si Judas, si Santiago, Simon, Jose. Eh, kung mapatunayan ko sa iyo na yan ang mga anak ni Alfeo, aminin mong si Alfeo ang asawa ni Maria. Si Ate. Oh, kung mapatunayan ko sa iyo na yung sinasabi mo mga anak yan ni Alfeo, aminin mong ano ka? Nagkamali ka. Anak ni Maria na asawa ni Alfeo. Oh, Cleopas. Si Nabinyo mga si Maria Jose yun, nakasal. hindi. Ang sabi ko ba, kung mabasa namin na sinasabi mong Judas, Santiago at Juan ay anak ni Alfeo, aminin mo na yung Alfeo yan ang asawa ni Mama Mary. Yan ba? Hindi sa kumukha na. Basay ko Oh. sa Ano ba Brother John Ray? Diriya sa Mateo, Kapitulo Ay, na. 13. Saan mababasa? Wait lang, saan mababasa na sina Judas, Santiago at Juan? Wait lang ha. Judas. Sa Marcos 40. Anak ni... 40:15. Ha? Marcos Sino? 40:15. Bro. Ano yan? Ano yan bro? Marcos? 40:15. Okay, ating basahin sa Marcos 40:15. Marcos 40? O 15:40. 15:40. Okay. 15 ko. Sabi ganito. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, Salome at si Maria na ina ng nakababatang Santiago at ni Jose. Ito. Oh, so? Tapos yung Maria na yan, basahin mo kung sinong asawa niyan sa Juan 19:25-26. 1:19:25-26. Ito. Oo. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Ito Maria na ito, na ina ni Santiago at ni Judas, Asawa ni Cleopas yan. asawa ni Cleopas. Oo. Oh, Hindi si Joseph. ano bro?
Daniel, ito bang Cleopas na ito ba? Ito ba yung si Jose? Dili na susi. Oh. So iba yung Maria na ina ni na ni na Santiago, Judas at ni Juan, ang tatay nila si Cleopas. Tanong, yung Maria ang ina nila, si Mama Mary ba yung nakapatid na ina ni Jesus? Doon na igsoon si Kristo, bro. Yan na nga. Yung Maganda. yes, bro, Romel. Sa pasaglit lang po, pasaglit. I just want to confirm sa kapatid natin kasi kanina pa siya nagsasabi na meron talagang kapatid at meron talagang mga anak. 4 daw na anak si Mama Mary. My question is, sa Luke chapter 2 verse 42 to 43, nasaan ang mga kapatid ng Panginoong Hesus? Pakibasa muna at pakisagot kung nasaan. 2:42 to 43. Mm-mm. Okay, sabi ganito. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Oh, tanong dyan kapatid. 12 years old na si Jesus Christ noong nagpesta sila. Oh. Itong si Maria at Jose ay hindi ito pabayang mga magulang. Question, nasaan ang kanyang mga anak? Ang mga anak ni Maria maliban kay Jesus? Yes. So wala pa nagyanak dira ang upat. Kailan sila? Okay. Salamat. Hindi pa sila pinanganak dito. Kailan sila ipinanganak? Saan mababasa? Anong kapitulo bersikulo ng Biblia? Mateo kapitulo 13. Siguraduhin natin na. Sige, Mga Mateo. kapatid, pakinggan nyo, pinanganak. Sige, Mateo 13, ano yon? Pinanganak ha? Mateo 13, 55 yung talata niya. 55. Sige, basahin natin kung may pinanganak pa rito. Sabi ganito, hindi ba siya ay anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Ito ba? Ito ba? Yun na. Ayan, ito ko na, Brother Romel. Tanong! Tanong ko sa kapatid, saan dyan ipinanganak? Gianak na ning Nakakaunawa upat ka ba ng nga ano? Nakakaunawa ko po ba ng sentence dyan? Yung first sentence pa lang, hindi ba siya ang anak ng isang karpentero? Ano po yung sentence? Nagko-confirm po ba yan o nagtatanong na? mga audio nagbutan ani. Hindi, oo nga, yung mga Hudyo nga. Ang tanong ko sa iyo, konfirmado na ba yan? O nagtatanong pa Oo. lang? Oh. Ano, Kumpirmado ngayon, nangutan na din sila. nangutan. Ibig sabihin hindi sila sigurado. Next. Yung Kahit tanong, tingnan mo sigurado sa sila second, kayo nung sana man sila. tingnan mo sa second na paragraph, bro. Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Sigurado ba dito ang mga Hudyo? Hindi. Sigurado na, mutada man. Gusto niyo balan. Kung sigurado ang mga Hudyo, bakit nagtanong pa sila? Yung nangitag natingala man gusto. Bakit nga nagtanong? Tanag sila gani. Bakit nga nagtanong? Ano dos na Brother Romel, ito na lang, basahin ko na lang ito para meron tayong may pakita sa kanya na na reference. Baka sakali Ito bro, wait lang ha. Gawa muna ako dito ng Sige, ito ka lang ba dyan do. Kapatid, tanong ko sa iyo bro. Bago mamatay si Panginoong Kristo sa krus, kanino niya iniwan ang kanyang ina? Kay Juan, inigugma man to niya. Kay John the Beloved. Kung mayroon siyang mga kapatid, bakit hindi niya iniwan sa kanyang mga kapatid? Wala may botas. Basahin nga natin bro. bro dyan do ang unang Timoteo 5:4 sa magandang balita, Biblia bro. Ano sagot niya? Kung meron siyang kapatid, ba't di niya iniwan sa kanyang kapatid? Ano sagot niya dun? Anong sagot mo bro? Kasi Mga may tigulang, babasahin tayong talata. Naboro na tigulang bro. Ano bro, tigulang? Ano ba naman to? 33 years old pa lang sa Panginoong Kristo tapos yung sinasabi mong kapatid matatanda pa sa kanya. Ano si tanda ni ng Birheng Maria? Ano ko ba naman? Sabi niya kanina, bro, sabi niya kanina, bro. Brother John Ray, sabi niya kanina,
Nung si Kristo ay 12 anyos, hindi pa pinapanganak yung iba. O di mas bata pa kami Panginoong Kristo. Eh, mas bata pa. Kontrahan na. Nagkontrahan Oh, na. kontrahan na. Ito sabi niya ngayon dito naman, matanda na sila. Bala na basahin mo ang unang Timoteo 5:4 sa magandang balita Biblia. Ano yon? Ipit na naman siya dito. Oh, ipit Unang na- Timoteo 5:4. Unang Timoteo 5:4. Ito naman sabi. Magandang balita Biblia. Subalit Basahin mo. kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Ayan, napakalinaw dyan kapatid. Ang isang byuda, sinang Mary Maria, byuda na siya, namatay na una si Joseph eh. Ang isang byuda, kung may mga anak o apo, sila ang dapat kumalinga. Question, kung mayroong mga kapatid si Panginoong Jesucristo, hindi nilabag ni Panginoong Jesucristo ang kanyang sariling utos. Kasi utos niya, kung ang isang byuda may mga anak, sila ang dapat mangalaga. Tama, mali? Tama. Oh. Oh, kanino iniwan ni Panginoong Jesucristo ang kanyang ina? Kay Juan, Okay, Juan, kapatid ba niya si Juan o hindi? hindi. Oo. Ibig sabihin, isa lang ang anak. Sa Panginoong Jesucristo lang. Kasi hindi niya iniwan sa kanyang mga kapatid. Kasi kung mayroon pa rin mga kapatid si Panginoong Jesucristo, ang lalabas diyang kapatid, nilabag na ang kanyang sariling batas. Okay. So, wala igsoon si Kristo, bro. Wala talaga. Bakit? Basahin natin ang ano ba dyan do? Zacarias 12:10. Basahin natin ang Zacarias 12:10. Okay. Ito ba, ano yan, Sakaraya? 12:10. Hula to kapatid ha. Tatanungin kita patungkol sa hula. Ilan ang dapat anak? basahin natin. Zakaraya 12:10. 12:10. Sa hula, isa lang ang anak eh. Ano, ito sabi. Ang lahi ni Ang lahi David ni David. at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Oh. Ayon sa hula kapatid, sino yung sinaksak ng sibat? Si Kristo o hindi si Kristo? Si Kristo. Si Kristo. Ayon dyan sa hula, tatangisan nila itong parang isang kaisa-isang anak or marami siyang kapatid? Pangalan nga ni, isa. Oh. Isa lang siya, isa lang ang anak. Yun naman pala, sa hula, isa lang ang anak. So sa ngayon ka sa hula, isa lang ang anak. Laglag bakit na. sa'yo, bakit sa katuparan ang dami na ng anak ni Mary Maria? Ito pa, bro. Wala igsoon Ano si nangyari Kristo. sa'yo? Ito. Bro, meron ko babasahin sa'yo, bro. Ito, tingnan mo to. Basahin ko to, ha. Ayan, o. Tanong ko dito, sino ang mga magulang nitong mga kapatid ni Jesus sa Mateo 13:55? Sa Mateo 13:55, binanggit ang mga tinatawag na mga kapatid ni Jesus. Hindi ba ito ang anak ng anluwagi? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria? At ang kanyang kapatid ay sina Santiago, si Simon at Judas? Sino ang mga magulang ng mga ito? Ang kanilang ina ay hindi si Maria na ina ni Jesus. Oh. Ayan ha? Yung sinasabing Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanilang ina ay hindi si Maria na ina ni Jesus. Jesus. Ayon sa Mateo 27:56, makikita ang isang babaeng nagngangalang Maria na ina ni Santiago at Jose. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at Jose, at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. Sa Marcos 15:40, binanggit din ang isang Maria na ina ni Santiago na maliit at ni Jose. Mayroon ding mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at na maliit na si Jose at si Salome. Ipinapakita nito na may ibang Maria na ina ni Santiago at Jose, kaya hindi ito si Maria ang ina ni Jesus. Ang kanilang ama ay si Alfeo o Cleopas. Sa Juan 19:25, binanggit ang Maria na asawa ni Cleopas. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. Ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Posibleng ito rin ang Maria na ina ni Santiago at Jose, kaya maaring si Cleopas ang ama nila. So ibig sabihin, ang tinatawag ng mga kapatid ni Jesus sa Mateo 13:55 ay hindi literal na magkakapamilya sa dugo, kundi mga malapit na kamag-anak.
Ang kapatid sa kulturang Hudiyo ay maaari ring mga hulugan ng pinsan o malapit na kamag-anak. Base sa ebidensya ng Biblia, si Santiago, Jose, Simon at Judas ay mga anak ni na Maria na asawa ni Cleopas o Alpeo. Hindi na Maria na ina ni Jesus. Paano mo yung didepensahin yung ano mo, yung maling aral mo dito? Ano yan, bro? Paano ka magpapaliwanag ngayon, bro? Maliwanag ang ebidensya na yung sinasabi mo dito na si Santiago, si Santiago, Jose, yung mga kapatid niya sa Matthew 13:55, iba pala ang mga tatay. Ito pala si Cleopas. Paano papaliwanag ngayon yan? Sige na, bro, paliwanag nga, bro. Tingnan natin yung paliwanag mo ngayon. Kawawa ka, bro, na dyan ka nagpaloko sa mga ngaral mong hindi alam ang Biblia, bro. Pagka-biological mother. Hindi, sagot bro. Paano mo papaliwanag sa amin ngayon yan? Na yung palang mga sinasabi mong kapatid ni Jesus sa Matthew 13:55, mga anak pala yun ni Cleopas. Sagot na, bro. Ipakita mo naman na sumasagot ka. Sagot. Paano mo papaliwanag sa amin na yung mga sinasabi mong kapatid ni Jesus mga anak pala ni Cleopas? Asa yung basa, bro? Ano mo? Ito basa. Asa nga, boss na? Anong talata yung ba John Ray? Ito, style ito kasi pag naiipit, pakunwari tatanong Matthew 13:55? John 19:25. John 19:25-26. 19. 25-26. Nakakatuwa naman ang bata na to. Bakit kasi mas pinili mong hindi paniwalaan ang kalooban ng Diyos? Biblical naman, hindi mo lang dapat nagtanong ka, tapos ganun lang, hindi mo na sana pinipilit na hindi tama. Kasi kawawa ka, bro, ang daming nakakapanood sa'yo, ang daming nakakarinig sa'yo, yung mga sagot mo, kontrahan. Inaayawan mo, pero inaano mo, sinasangayunan mo. Sabi niya kanina, Sinasang-ayon na inaayawan. sabi niya kanina, nung si Kristo ay 12 anyos, walang ibang anak si na Maria kasi hindi pa daw pinanganak. Ngayon, nung siya pinako na sa cross, nasan yung kapatid niya? Sabi niya, matatanda na sila. Hindi ka ba natatawa sa sarili mo niyan? Kinokontra mo sarili mo? Tanong natin. Sangayon ka ba? Nasa hula, iisa lang yung anak. Sangayon, panganay nga eh. Bakit sa realidad, naging 4? Dili. Bro, buksan mo yung isip mo, bro. Huwag masyadong sirado. Dahil baka maparusahan ka pag hindi mo binago yung isip mo, nakikita mong mali yung turong tinuro sa'yo. Buksan mo na lang yung isip mo, bro. Huwag na lang matigas yung ulo. Sabi pa naman ng Diyos sa Jeremias, huwag susumpain ang mga nagtitiwala sa tao. Oo. Nagtiwala ka dyan sa pastor mo, nagtuturong tao lang. Ako, bro, delikado ka, bro. Delikado ka dyan. Wala mo ito. Sa pura mo gani. Mali-mali yung ano mo kahit na anong paliwanag mo ano ba talaga totoo? Nung si Kristo ay 12 anyos na, nanganak na ba ng ibang kapatid si Maria o wala pa? Wala pa. Wala pa. Nung si Kristo ay pinako sa cross, bakit hindi iniwan ni Kristo ang kanyang ina sa kanyang mga kapatid? Wala pa ko kabalo, bro. Sabi mo matatanda na. Bago na naman ang isip po. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Anong 33 ang edad. anong totoo, bro? Hindi mo alam o matatanda na sila? Alin ang tama doon, bro? Alin ang kasinungalingan doon? Yung sinabi mo na na hindi mo alam o matatanda na sila? Wala ko kabalo. So mali yung isagot niya kanina, Brother John Ray, mali yun. Nadulas lang, nadulas. Ayun.
Yan ang problema sa mga sa mga nagpapaniwala sa mga pastor na walang alam. Resulta pag sila tinatanong, todo depensa kahit alam naman nilang ipit sila. Correct. Yeah, Mabasa ko, bro. maniwala pa kayo sa pastor nyo. Na may mabasa, bro. Di ko po ni mga bakak ni. Ano mabasa? Dira sa Juan kapitulo 7. Ha? Alin? Juan kapitulo 7 antud sa antud sa 9 basado dira. Kinsa nga iso na lagi City pasado. 1-9. Meron ba dyan? May mga kapatid siya? Biological? Ah, Sige, basahin mo ba dyan do? Sige, Para makita sige, natin, 1 hanggang 9 daw. sige, ating anuhin. Juan. Tandaan mo bro, sumangayon ka na kaganina kapatid na sa hula, iisang anak lang. Panganay, sabi mo nga, panganay nga eh. 7:1 hanggang 9. Ito sabi, pagkatapos ito nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudiyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudiyo. Kahit sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito. Magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Yun pala ba dyan do, mga kapatid ni Jesus. Ito. So, dahil may kapatid si Jesus, sige, tanong ko sa iyo bro, naniniwala ka dahil siya ay may nabasang kapatid ni Jesus, kaya naniniwala ka na meron talaga siya mga kapatid? sobrang basa po. Sige, Sige, ate tanong ko sa iyo, tanong. ilan ang kapatid niya talaga bro? Sa pagkakaalam mo, ilan? Sa Biblia, 4 ka lalaki o mga babae. Wala mabasa nga pila ka babae dira gisgutan. Sige, basahin nga natin ba dyan doon ng Korinto 15:6. Ay lang, may tinatay pa ako rito para malaman ko yung ano niya. Sige, basahin ko dito, ha? Sino ba ang mga kapatid ni Jesus sa Juan 7:5? Sige, bali dyan doon. Mamaya yan, bali dyan doon. Kung sino-sino yan. Sige, sige. Itanong muna natin kung ilan talaga ang exact kapatid ni Jesus. Sabi niya 4 daw. So, basahin natin ang unang Korinto 15:6. Unang Korinto 15:6. 15:6. 4 lang daw eh. Sige, basahin sige. natin ang unang Korinto Ito. 15:6. Sabi ganito, 4 lang daw ha. Ito sabi dito. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid. Ilan ang tama kapatid? 4 lang o 500? Bro, ilan talagang ang kapatid ni Jesus? Na nabasa mong kapatid, 500 or 4? Sa kuha na siya sa dugog unod na siya. Ay, wag ka nang magpaalam. Ay, wag ka nang mag-reason kasi sabi mo, pag nabasa ang kapatid, kapatid na yun agad. Nabasa natin yung kapatid eh. 500 Ilan ba kapatid talaga yun. ang kapatid niya? 4 or 500? O, dagdagan pa natin yung problema mo. Hindi. Acts 1:15 pa rin do. Sige, basta. Sagot mo na. Alam mo talaga sige, tama. sige, 4 o 500. Ang nga verse na diri sa kuan. Adeo. Ano ba naman? Ko sa basahon para Ano ba naman to? Sige, basahin basahin daw niya, brother. Sige, basahin mo dyan. Lakasan mo. Unang Korinto 15:6. size. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin-an sa 5 kagatos ka mga igsoon nga ang kadaghanan kanilang buhi pa. Ang tanong, Ilan man gid? Ilan pa talaga sa Bisaya? Binasa mo sa Bisaya, ganoon din sa Tagalog. Ilan talaga ang kanyang kapatid? 4 or 500? Wala may giisgutan diri nga iyang son. Ikaw, literal ka kapag nabasa mo kapatid. pag nabasa. Nakagad sa kapatid. Biologically. Brother Junre, ating basahin sa ano, ating basahin sa Bisaya. Bisayain mo. Sinungaling tong taong to eh. Unya, mitungha siya sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsoon. Igsoon kapatid. Ikaw, nakabasa ka lang ng kapatid, inisip mo na kaagad na biological. Kaya nga, tanungin kita ngayon, based sa unang Korinto 15:6, ilan ang kapatid ni Kristo talaga?
apat lang, sabi mo apat lang, or dito sa unang Korinto 15:6 is 500. Ilan talaga ang kapatid niya? Kasi Dili man na- literal ka masyado sa magbasa ng Biblia eh. Pag nabasa kapatid, ano na agad sa'yo eh. Ano tawag dyan? Biological na Biological agad. ka agad. Dagdagan pa natin yung problema niya, Brother Jando. Dagdagan natin yung problema. Acts 1:15, Brother Jando. Acts 1:15. Sige, Oo. 1:15. Og ni adtong mga adlaw mitindog si Pedro sa taliwala sa kaigsuonan og may panon sa mga tawo nga nagkatigom daw may usa ka gato sa kaluhaan. Ano ba ano ba Dito to? naman, 120 ka magkakapatid. Tagalogin mo para makakaunawa yung mga Tagalog natin na mga listeners. Makalipas ang ilang araw nang nagkatipon ang may 120 mga kapatid. Oh, dito naman 120 ang kanyang kapatid. Ilan ba talaga ang kapatid niya? 4, 500, 120. Ilan ba talaga kapatid? Kasi literal ka masyado magbasa ng Biblia. Pag madabasa ang kapatid sa'yo, ano na agad na yon? Siblings na kaagad niya na biological. Sa Bible ang dami niyang kapatid. May 500, may 120. Ilan talaga ang tunay niyang kapatid? 4, 150, o 120, or 500? Ilan talaga? Oh, lala. Tamimi ka ngayon. Huwag ka kasing literal. Huwag kang magliteral sa nababasa mo. Bakit kapatid? Yung kapatid sa Jewish, makinig ka muna bro, sa Jewish culture, silang lahat magkakapatid. Basahin nga natin ba dyan do? Para matuto to si kapatid natin sa 23:8 ng Mateo. Mateo 23:8. Wala makasabot, bro. Ikaw yung hindi nakakaintindi. ikaw na nagsabi sa kapatid na yun. Tapos ngayon, Oo. tinanong ka, alin doon sa 120, 4, 500, alin doon totoo doon? Anong ginawa mo? Tulala sa isang tabi at di mapakali. Sa kwan kapatid, alam mo sa mga Hudiyo, silang lahat magkakapatid. Basahin mo ba dyan do? Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Yan lahat magkakapatid. Yan, huwag mong iliteral yan. Na kaya yan ay kanyang yung biological na kapatid. Kasi umamin ka na nga kaganina kapatid na sa hula, iisa lang ang anak. Iisa, ba't ang dami na sa'yo? Ano ka ba naman? Kumukunta ka sa pahayag mo eh. Ano ka ba, John Ray? Pag siya bumasa ng kapatid, ang kanyang unawa, biological brother. Biological. Kapag Pag tayo ang bumasa, nag-iba yung meaning. Kamura man nag-ilay. Kawawa ka naman. Wala kang panama. Diri, balik ko na to sa Juan, bro. Giyon sa pagkasulti dire. Sige. Tinanong ko naman ulit ito sa yung sa Juan naman. Ito naman tayo sa Juan. Tanungin natin yung aking tinanungan natin dito. Ito, basahin natin. Ito, basahin ko ha. Ayan o. So, babasahin ko dito. Sino ang mga kapatid ni Jesus sa Juan 7:5? Sa Juan 7:5, mababasa natin sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi sumampalataya sa kanya. Sino ang tinutukoy ng mga kapatid ni Jesus dito? Sa Matthew 30:55 at Marcos 6:3, binanggit ang mga pangalan na tinatawag ng mga kapatid ni Jesus. Hindi ba ito ang mga anak ng anluwagi? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria at ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, si Simon at Judas? Ito ang parehong pangkat ng mga kapatid na maaring tinutukoy sa 1:5. Ibig sabihin, yung mga kapatid sa 1:5, mga anak pa rin ni Cleopas yun. Alpeo. Paano mo ba paliwanag naman ulit ito? Walo lang, bro. Walo. Sabi mo kaganina 4. Ilan ba talaga 4, 8? Pat ganit. Pero dyan na, nagwalo na naman. Sabi niya kanina bro, 4. Ngayon, nagwalo na naman. Ilan ba talaga? Yeah. Wala mo ning wala. Ako ngingo, pat. 500 nga eh. Sabi ni San Pablo, 500. Sino ang tama? Si San Pablo, ikaw? Dili mo na egso nga sa pagka biological. Paano mo patutunayan sa amin yan na hindi biological? Kapatid na nila sinabi dyan. Ano yan? Kapag Kapatid ikaw yan eh. nagbasa, ito. unawa ng kapatid. Brother John Ray, ito, sanggalin mo ito ha. Ito, sabi dito, ilan ang biological brother ni Jesus? Mayroon bang mga biological brother si Jesus? Ang sagot ay wala. Straight
Ang sagot ay wala. Si Jesus ay walang kapatid sa dugo. Dahil ang simbahan nagtuturo ng perpetual virginity of ni Maria. Nangangahulugan si Maria ay hindi nagkaanak ng iba pang anak maliban kay Jesus. Wala pala siyang biological brother eh. Kawawa ka bro, kawawa ka bro. Bro, wag ka nang maang-maangan dyan, bro. Tinatalo ka ng mga referensya namin dito, bro. Yung mga reasoning mo, sariling unawa nyo lang yun ng pastor mo. Wala siyang kapatid na biological, oh. Mayroon ba mga biological brother si Jesus? Ang sagot ay wala. Pero kasal sila Maria Jose. O, kinasal sila. Tama yun. Tama yun. Kinasal sila. Hindi sila magkaanak. Hindi sila nagkaanak. Hindi, bro, kaya nga hindi ikaw ang pinili ng Diyos na Jose kasi kung ikaw pang naging Jose, kawawa si Inang Biring Maria. Yabag Kasi kasal yan gani. ang mindset mo eh. Pero si Jose bro, si Jose matuwid yun. Mateo 1:21, Mateo 1:19, si Jose ay matuwid. Ibig sabihin hindi siya lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ayon sa hula na sinangayunan mo, isa lang ang anak kaya hindi nadadagdagan ni Jose yun. Kaya ikaw hindi ka pwede maging Jose kasi delikado sa Inang Biring Maria. Alam kung ikaw ang mo, maging Jose. bro, hindi kami maniniwala sa'yo kasi yung aming ebidensya dito, mayroon bang mga biological brother si Jesus? Ang sagot ay wala. Wala. Kaya kahit na anong sabihin mo, basura lahat ng mga yan. At sa ngayon siya manipula sa hula, isa lang. Wala ka So, na. si Maria wala ba nagkaanak? Wala nga. Ikaw na. Wala nga. Wala nga biological brother. Kakabasa ko lang oh. Mayroon bang mga biological brother si Jesus? Ang sagot ay wala. 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 Pipito pa rin meron. Kanila Jesus bro. Kung si Jose si Maria wala ba nagkaanak? Ano daw? Sige. Titanungin na. Si Jose at si Maria ba? Si Jose at si Maria ba ay nagkaanak? Ng iba maliban kay Jesus? Magandang tanong to. Ang sagot? Ang sagot? Hindi. Wala sa Biblia. Ito, basahin ko ha. Nagkaanak ba? Ito. Walang patunay na wala ng ibang anak sina Jose at Maria. Una. Iko-pingkam daw. Ako ng taon. Naka-open ka. Naka-off ka ba ako sa'yo? Ay, kaya pala di mo ko nakikita. Di mo nakikita yung binabasa ko. Yun pala reason. Kaya ka ito. Mga patunay na wala ng ibang anak sina Jose at Maria. Wala sa Biblia na sasabing nagkaanak muli si Maria. May ibang Maria na ina na tinatawag na kapatid ni Jesus. Sa Mateo 27:56, Marcos 15:40, binanggit ang Maria na ina ni Santiago at Jose, ngunit hindi ito si Maria na ina ni Jesus. Sa 1:19-25, may isa pang Maria, ang asawa ni Clopas, na maaring ina na tinatawag ng mga kapatid ni Jesus. Kung may iba pang anak si Maria, bakit iniwan ni Jesus ang kanyang ina kay San Juan? Alam pa niya, Kahit sina Martin Luther, John Calvin at Ulrich Zwingli naniniwala sa perpetual virginity ni Maria. Ano sabi ni Martin Luther? Siya, si Maria, ay isang dalisay, walang dungis na birhen, bago, habang at pagkatapos ng pagsilang ni Kristo. Pati si Martin Luther umaamin, Brother Jando? Yes. May papansin dito si SMB Pilsen, nagpapansin siya, sabi niya awit 69:8 daw, ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. So, ibagin natin to agad kasi ito yung isa sa pinangahawakan nila na kinakapit nila kay Panginoong Jesucristo. Itong salita na ito. Basahin nga natin ang awit sa 69:8, Brother Jando. Okay, awit, ano yan? Awit 69:8. Okay, ito Sa ang dating Biblia version. Ito ang ginagamit nila awit 69:8. Para malaman ng lahat ng mga kapuntos natin kung paano tibagin to. Ito, sabi ganito.
Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Na yan, kinakapit nila yan si Panginoong Jesucristo daw yan. So marami siyang mga kapatid talaga sa kanyang sariling ina. Umpisahan mo nga sa 5 ba dyan kung sinong nagsalita niyan. O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko. Mangmang ba si Kristo ba dyan do? Hindi siya mangmang. Hindi siya mangmang. Patuloy. At ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa iyo. Makasalanan ba si Panginoong Jesucristo ba dyan do? Hindi siya makasalanan. Ibig sabihin, sino nagsabi niyan? Ay makasalanan. Sino? Si David. Si David. David yan eh. Ibig Kasi si sabihin, David, walo sila magkakapatid. First Samuel 16, 1 to 10. Pangwalo si David, 8 silang magkakapatid. Siya sa kanya yung tumutukoy, hindi sa Panginoong Jesucristo. Kasi si Panginoong Jesucristo, walang bahid ng kasalanan yun. Unang Pedro 1:19. sa madaling salita, yung paggamit nila ng awit sa 69:8, out of context. Yan, makinig pa kayo kay Eli Soriano. Ayan, nangyari sa inyo. Kaya ikaw isindi Pilsen, wag kang tumulad sa amo mong si David. Eliseo Soriano pa more. Feeling kasi ng mga dating daan, alam nila ang lahat, alam nila ang totoo. Pero yun, out of context na naman ulit. Kasi kung sasabihin mo kay Panginoong Jesucristo yun, ano yan, sa Panginoong Jesucristo makasalanan, mangmang, siya na ang karunungan ng Diyos eh. Unang Korinto 1:18, si Pedro ang karunungan ng Diyos. Tapos Si yun, Kristo. Hindi si Pedro, si Kristo. si Kristo pala. Oh. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Tapos sabihin mo mangmang, si mangmang yun eh. Ang mangmang yun, referado sa tao, ang kamangmangan, hindi sa Diyos. Si Kristo ang Diyos yun eh. Mali talaga ang unawa ni Eli Soriano, ano? Sige. Sinalo ba ni John doon itong si SMB Pilsen? Lasinggiro kasi eh. Ayan, sige, manood pa kayo kay Eli Soriano. Manyan nangyari sa inyo. Ano dyan po, out of context na tayo. Out of context, tuloy natin. Tuloy. Out of context daw, ha? Ito, tuloy natin. Ito, balikan natin. O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko at ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa iyo. Huwag mga pahiya dahil sa akin ang mga gintay sa iyo. O Panginoong Diyos na mga hukbo, huwag mga lagay sa kasiraang puri dahil sa akin ang nagsisihanap sa iyo, O Diyos ng Israel. Sapagkat dahil sa iyo ay nagdala ako ng kadustaan, kahihiyan ay tumakip sa aking mukha. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Hindi ba si Kristo pala ito eh? Tayo pang out of context. Sige, kampihan mo si Eli Soriano. Lagot ka. Si Kristo sa kanila, naging mangmang na, naging makasalanan. Mali yun, mali. Sige bro, Daniel, meron ka pang pahabol? Isa. Tingnan ko nga sa mga comment dito, baka mayroong gustong ibang magtanong. Sa mga gusto makipagtalakayan dyan, comment lang kayo at babasahin ko yung ano nyo. At tawagan ko kayo para makapasok kayo sa mga gusto makipagtalakayan. Sige, continue brother Daniel, habang naghahanap ako ng ibang magtatanong dito. Baka may gusto ba makipagtalakayan? Wala na ba si Michael? Ha? Naghahanap ako dito. Wala si Michael. Siyang Michael? Sino yung tumawag ka kanina? Michael yun, di ba? Hindi, Daniel. Daniel pala. Layan naman ang spelling ng Michael sa Daniel. Nahawa ko kay SMB, San Miguel kasi itong SMB eh. Sige, tingnan dito. Kung ano ito, talaga mag-i-enjoy tayo dito sa talakayang ganito kasi ito ay pag-aaral. Pag-aaral, no?
Sabi niya, ahihi si Jared nangaral kuno ngayon sa Katoliko pero ginamit niya aral ni Bes. Dati yun. Siyempre hindi pa namin siya pangaralan basta pagdating sa bagay na yan. Dati Bandahan lang yun. iniiba ni Jared nangaral. Sabi niya sa akin, bro, paano ba yan yung mga aral ko kay MCGI pa rin. Sabi ko, dandahan lang. Change Oo. naman yan eh. Dandahan lang. Aminado si Jared dyan kasi dyan kasi namulat eh. Dyan siya nahubog eh. Pero huwag mong sabihin na dala-dala pa ni Jared yung aral na yan. Hindi na niya dadalhin yan. Sabi niya sa akin, paturo nga siya eh. Sige. Aba? May ano dito, si Magwayin daw, papasok. Si Magwayin. Yan. Sige. Oy. Ang dami na supalpal sa gabing ito ah. Oh. Ayun Magwayin. din sa akin yan, bro. Pasok daw siya. Yung SDA ba? Sinong Ano, SDA yan? SDA? Ano yan? Sinong SDA? Si Bujando Magwayin, yan. bro. Ha? Chat din sa akin. Si? Si Magwayin. Magwayin, bigyan mo si Magwayin ng ano bro, ng Zoom link bro. Anong Sige. Facebook account ni Magwayin? Papasa ko. Ako ipasa siya. Magwayin. Meron ba? Papasok mo. Sige, basta yung Magwayin bro. Baka sakali na ano pa tayo dito. Etong mauna siya. Na ako'y picture ng Diril. Mauna siya, bro. Katoy mong katalakaya. Yan yung kanina. Naka-argument ko na yun dati. Ito si ano? Ito yung... Yan yun. Ha? Yan yung yung kausap mo kanina ba? Yan yun, yung pinasa ko ngayon. Ito si Daniel? Si Daniel, yan yun. Ito pala mukha ni Daniel pala. Oo. Kuha ko ng mukha ni Daniel. Ito, tingnan niyo yung mukha ni Daniel para makita ninyo. Ito yung aking katalakayan ngayon. Wait lang. Ayan ayan si Daniel. Ayay. Ayan ako nakuha. Parang nagisayan ah. Medyo kamukha-look-alike niya si Alado. Hindi sayan, sayad. Okay. Si Magwayin. Sige, paano niyo si Magwayin? Kung ba gusto pumasok ni Magwayin, welcome pa rin siya dito sa mga itong Monday night natin, open to for talakayan. Brother Daniel. Pasok kayong lahat. Meron ka ba bang Brother Daniel? Tanong, wala na. Okay na ba 'yon? Napadagat pa. Sige. Tuloy. Okay, papasukin nyo lang sa Zoom yung gusto magipagtalakayan. Sige, go ahead bro. Go ahead. Enjoy tayo basta Monday night. Sa bagong tugon, doon na ba yung mabasa nga magkumpisalo pare? Tagalog. Marunong ka naman mag-Tagalog eh. Sa bagong tipan, meron mabasa na magkumpisal sa pare. Meron bro. Daw. At basahin natin ha. Si Daniel pa rin to bro? Si Daniel pa rin yan. Daniel pa rin? Kumpisal Bro, naman. Sige. Ito bro, si Danilo Cugtas. Ha? Si Danilo Si Cugtas. Si Danny Cugtas. Sige, pasukin mo Daniel Papasok. Cugtas. Sige. Papaisip na. Pras. Sige. Ano yun? Ano yan? 23? 1:23 pala yung tanong. 1:23. Ito bro, pakinggan mo bro ha. Ito sabi bro. Ang isimulan sa 21. Ito. Sabi ganito. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Yan bro, yan ang kumpisal bro. Tamimi na po.
Tulala sa isang tabi at di mapakali. Ating nakaraan. Sus, pare. Gusto Ace. niya ng pare, legenda, gusto niya ng pare. Oh, sige, Sige, asan basahin mo sa James, sa Dual Rhymes version. James 5:14 to 16. 5:14. Sabi, To 16. if any man sick among you, let him bring in the priest of the church. And let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Ayan. 16. 16. Confess therefore your sins one to another. Pasok na naman. Bro, priest pala to, bro. Priest, bro. Let him bring in the priest of the church, pari. Tapos sa 16, anong gagawin sa 16? Confess therefore your sins one to another. Bro. Ayan, bro. Priest of the church, bro. Okay ka dito? Wala may Sunog wala na. basa din press akong Hindi ko na problema yan. Hindi ko na problema yan. Isa lang version ng alam nyo eh. King James version lang kasi alam nyo. Kaya Ang yung... usapan, may mababasa. Basta Oo. Biblia yung binabasa namin eh. Yan ang problema. Yan ang problema sa nakakulong sa King James version. Pag nabasahan ng ibang version, tulala sa isang tabi at di mapakali. Okay na to, bro? Sige. Follow-up question naman ulit. Maganda to. Nakapasok na bang mayroon na bang Lahat ng tanong mo, itanong mo kasi para malinawan ka. Abang hindi pa nakapasok yung dalawa. Si Danny Cugtas siya kasi magwayin. Sige. Danny Cugtas, isa pa to. Pag nagtanong ito, nako. Umakas yan sa debate nila ni ano. Ha? Umiskerda. Sa debate nila ni ano, Umiskerda. Umiskirda? Oh, sa debate nila ni ano, ni Bayutas. Bayotas? Di mo nakita yon? Hindi. Hindi ko nakita yon. O Daniel, tanong. Daniel, go ahead. Ibang tanong naman. Ubusan na ng tanong. O sa Daniel ang tanong. Hindi mo kasi kami maiipit. Lalo na pag tulong-tulong kami. lang gana. Ano itong magwayin? Anong pangalan itong magwayin? Tayo ko nga search ito si magwayin. Kanila bro. Nalog po na. Sige bro, go ahead bro. Magwayin. Doon na ba mabasa sa Biblia nga Roman Catholic, bro? Catholic, meron bro, meron Catholic babasa sa Bible. Ating basahin. Tanongin mo Maria Jando kung magpapabinyag ba siya kung meron. Tulad ng isa. Meron. Atin namang basahin itong sinasabi dito sa itong Richard Baxter translation. Kulanta nga ngayon kasi yung alam mo kasing version isa lang. Ito na tayo nga sa Richard Baxter translation. Okay? Ito. Yan. Ito sabi Yan. Paraphrase in the New Testament by Richard Baxter, John chapter 10 verse 16, ang sabi, "And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church, under me their only universal head and shepherd." Ayan bro. Nabasa bro. Catholic bro. Ang sa abos na? Sa Richard Baxter to bro ha. Baka hanapin mo sa King James version. Richard Baxter yan. John chapter 10 verse 16 sa Richard Baxter translation. "And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me their only universal head and shepherd."
Ano bro? Okay na ba to? Ganyan na. Oh, next question. Eh, ano, maganda itong Monday night kasi nakakaano sila, nakakapaglabas, nakakapaglahad-lahat. Tanong. Anong, dali! Ano dito, meron ba? Permi na supal pala, permi si magwain kay RJ Jerolan Seno. Ito ba yung magwain yung lagi nasusupalpal ko rin? Oh, mauna. Yan bro, yan yun. Ayan yung sinupalpal ko doon sa ano, doon sa saan daw kumain ng baboy ang mga ang apostol niya. Napakita ko picture, sabi niya, wala na akong magawa dyan, talo na ako dyan. Inamin talaga niya na ano, wala na akong magagawa dyan, talagang talo na ako dyan, oh, may drawing ka eh. Sabi niya kasi, Brother John Ray, pag may nabasa daw na isang apostol kumain ng baboy, talo na daw siya. Eh, nakapagpakita ako. Ah, nakita mo yung Brother John Ray, no? Hindi ko alam ano yan. Hindi ko alam yung katalakayan mo na yan. Hindi mo nakita? Yung binasa ko, alam mo na yon. Oh, alam ko yun, oh. Ginamit mo yun kay ano kay Dan Maasin eh. Oh. Ito. Kasi nagbasa ako no, ganyan ako magbasa. Tapos inaangat-angat ko, ganyan. Nang makita niya, paglabas ng leader sa niya, wala na, talo na ako dyan. Talo na ako dyan, eh. Wala, meron ka drawing eh. Oh. Bro, pangalit yung ikaw. Oh, hello bro. Andiyan ba ba Daniel? Wala na yata eh. Andiyan pa pala. Sapa. Sige, go ahead bro. May tanong ka pa? Di. Kung wala na, punta kami sa mga comment section. Baka meron gusto maging-pagtalakayan dito. Try natin ito sa ano. Mga pare bro, sila ra bagyatagan og kuan authority sa pagwali? Yes bro. Kasi sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man ipagbawal nyo sa lupa, pagbabawal ko sa langit. Eh sila lang yung nandun eh. Wala namang pastor protestante nung panahon nyo. Kaya sila lang yung inutusan. Mga pari yun eh. Mga pare yung mga apostol eh. Mga obispo nga yun eh. Uno sa is ng Revelation at 5 Gs, mga pari eh. Unang Pedro 2:9, mga pari. Walang pastor. Sa to ba bro? Kung dili ka pare, wala kay katungod. Ah, yes! Correct. Kapag hindi... Asa basa na bro? Ha? Asa basa na? Yun Sa na. unang Pedro, kinakailangan submit to your authority. Ibig sabihin sa mga namumuno sa iyo, nasa Pedro yun. Unang Pedro, kalimutan ko lang yung talata. Yun na nga bro, Nasa sila yung inutusan bro, sila yung inutusan. Sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, eh yung mga pastor protestante, pinagbabawalan niya ng mga pare na sila pakinggan. O di, walang authority yung mga pastor. Wala daw yung katungod ning Brother Jando, 3:17 ng ano Brother Jando, 3:17 ng Hebrews. Hebrews 13:17. O, sige. 13:17 itong sabi. Okay, ganito ang banggit. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila Sa English mo yan, sa King James Version. Maganda. King James Version. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is submit unprofitable. yourselves. Submit yourselves. Sabi Sumunod ka. magpailalim ka. Kay mayroon diyan kay San Pedro, nakalimutan ko lang sa 1 Peter 5 yata 'yon na sa mga church leaders talaga. Nakalimutan ko lang yung specific na verse sa unang sulat ni St. Peter. 1 Peter 5 yata 'yun bro na
kinakailangan magpa-under tayo sa mga church leaders. Sige na. Oh. Ano yata? Wala ka ng ibang ano, bro? Meron ka pa habol na tanong? Wala na, okay na 'yon? O sa mga nandyan sa YouTube, pwede kayong ipagtalakayan. Open to, pero wala na talaga, Sa ano pala ba dyan, mas maganda sa sa Good News Translation, bro. Sa Good News Translation, ito, basahin natin sa Good News Translation, ha. Ayan, no. Obey your leaders and follow their orders. Obey your leaders daw. They watch over your souls without resting, since they must give to God an account of their service. If you obey them, they will do their work gladly. If not, they will do it with sadness, and that would be of no help to you. Yan, so kinakailangan talaga magpasakop sa mga leaders natin, bro, dahil sila ang accountable sa ating kaluluwa. Dahil yun ang kanilang pagserbisyo sa Diyos. Sila yung nagtitake care, nag-overseer sa ating kaluluwa, kapatid. Mga leaders, church leaders po yan. Ano? Wala ka ng tanong, bro? Ubus na? Wala jud katunga ng dili pare, bro, o pagwali. Ha? Wala yung katunga, bro. Wala yung katunga. Romans, Wala ka ba Roma Gis, Dili sila 15-17. Basahin mo. Roma 10, 15 to 15-17. 15 to 17. Ito, Oh. sabi ganito. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Yan na lang, 15. Hindi daw makapangaral lang hindi sinugo, bro. Yung pastor ba, sino nagsugo? Martin Luther. Wala nga nagbasa. Bumili ng Bible sa bookstore yun eh. Ayan na si, Nagbasa, bro, pastor na. Si Magwayan pala, meron na. Asan si Andyan Magwayan? na, andyan na. Asan si Magwayan? Nasa si Magwayan? Sa Zoom? Mukhang nakasunod naman siguro. Magwayan. Wala mang Magwayan sa Zoom. Wala. Wala Magwayan sa Zoom, bro? Akong tawagan ko sa. Anong Facebook ni Magwayan? Brother Jando, may tanong dito si Noy Lacson. Bro Okay, John Ray, may tayo. tanong po ako, saan po napunta yung masasamang espiritu na sumanib sa mga baboy matapos malunod yung mga baboy po sa sabi ni Panginoong Jesucristo, bumabalik sila sa tigang na lupa. Basahin natin Brother Jando, Mateo 12:43-45. Ano yan? Mateo? Mateo 12:43-45. Okay, ating basahin ito. Saan bumabalik ang mga espiritu na sumasanib sa mga tao? Mateo 12. 43-45. Okay, ang sabi ganito, 43 hanggang 45. Yan. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpahingahan. Kung wala itong matatagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. So, based sa babalik based sa- siya. Babalik. Kaso nalunod na. Walang babalikan. Hindi. Yung sa baboy yun sa Marcos 5, 10 hanggang 14 yun yung mga baboy. May ibig sabihin yun bakit nagpakamatay yung mga baboy, kapatid. Pero ang tanong niya kasi bro dyan, saan pumupunta yung mga espiritu kapag pumasok? 'Di ba? Doon na sa Marcos 5 yun, 5:1 hanggang 14, pumasok sila sa baboy. Yung espiritu, pero yung baboy
nagpakamatay sila dahil ayaw nilang pasukan ng espiritu. So siyempre lumabas din yung espiritu. Saan babalik? So ayon kay Panginoong Kristo, bumabalik sila sa mga lupang tigang. Ibig sabihin, disyerto. Maghahanap daw sila ng mapaghingahan doon. At kapag wala silang mahanap, babalik sila kung saan sila pinalayas. Kapag nakita ng mga espiritu, masamang espiritu, na yung na-liberate na tao, wala na namang nakatira. Ibig sabihin na walang nakatira, walang pumalit sa mga masasamang espiritu. Kasi sa katawan natin, is templo ng mga ng espiritu, either Holy Spirit or bad spirit. Kaya kung wala ang Holy Spirit, ang papalit sa atin, sa katawan natin, bad spirit. Dalawa lang yan. Good spirit or bad spirit. Kung hindi bad spirit ang nakatira sa iyo, ang Holy Spirit. Pag wala ang Holy Spirit, yun ang sinabi doon sa Mateo 12:46-47 na magdadala pa siya ng marami, na mas masama pa sa unang nakatira sa iyo. Ang bahay po na ang katawan natin is home. Home of someone. Sino yung someone? Someone that is spirit. Either Holy Spirit, First Timothy 3:16, we are the temple of God, no? Pero kung wala sa atin ang Holy Spirit, alam na din kung sino nakatira sa atin. Ay yung mga sasamang espiritu. Sige. Papasok daw si Magwayen. So, Bro Daniel, Oh, lipat ko muna Oh. kay Magwayen, ha? gigi. Next time ulit. Sige. Ayaw na tawagan si Magwayen.